Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sinubukan ni Xavier ang kanyang makakaya at nakawala siya ng sandali. Pagkatapos nito, bigla na lamang siyang naglabad ng dagger. Huwag kang lalapit. Malapit lang ang mga tauhan ko. Mukhang matagal niyo na akong minamanmanan base sa mga sinabi mo, babala ni Xavier habang winawagayway ang kanyang patalim. Magtiwala ka sa amin, Miss Xavier. Talagang interesado ang aming boss na makipagtulungan sa'yo. At saka, may makukuha kang kapalit kapag ginawa mo ito, malisyosong sinabi ng dayuhan habang kaswal siyang naglakad papunta kay Xavier. Habang natataranta si Xavier, bigla niyang narinig ang isang taong bumulong sa kanya, ihagis mo ang dagger. Napansin niya na walang ibang nakarinig nito, kaya napilitan si Xavier na sundin ang utos. Dahil dito, agad niyang inihagis ang dagger sa dayuhan. Ang dayuhan naman tumatawa habang umiling bago niya ito itinapon. Nagsasalita pa ito nang makawala ang dagger sa kamay niya, Miss Xavier, itigil mo na ang paglalaro ng bagay na iyan. Nakakabastos na. Naputol ang kanyang sinasabi nang biglang bumilis ang takbo ng dagger na inakala niyang madali niyang maiwasan, habang nagsasalita siya, ngunit biglang bumilis ito at tumusok sa gilid ng kanyang tiyan. Napakalinis ng butas na nagawa nito, kaya nagpatuloy ang dagger hanggang sa bumangga ito sa isang puno. Maririnig ang malakas na ungol habang pinipigilan niyang sumigaw, nanlamig ang mga mata ng dayuhan habang patuloy na dumudugo ang kanyang tagiliran. Habang nakaluhod siya sa lupa at dinidiinan ang kanyang sugat, sa wakas ay natauhan na ang ibang dayuhan sa kanilang nasaksihan. Dahil dito, lalo silang kinabahan sa kanilang nakita. Retreat! Retreat, sigaw ng kanilang leader habang nagmamadali siyang binuhat ng kanyang mga tauhan. Si Xavier ay hinihingal na ngayon. Natatakot siya at nalilito habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dagger na kanyang ibinato. Sino? Sino ka? Alam kong may tumulong sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin, magalang na sumigaw si Xavier. Hindi niya nakilala ang boses kanina dahil ginamit ni Gerald ang voice changing device niya. Gayunpaman, wala siyang makitang bakas ng sinumang tumulong sa kanya kahit na sinuri niya ang buong lugar. Sigurado akong may tumulong sa akin. Pero sino kaya iyon, bulong ni Xavier sa kanyang sarili na may pagtataka. Sigurado siyang may nagligtas sa kanya dahil walang ibang nakarinig sa boses. Pangalawa, imposible para sa kanya na ihagis ng ganoon kadali ang dagger. May ibang tao na pasikretong humihila ng mga string. Pero sino kaya ito? Kung ito ay isang tao mula sa pamilyang Long, wala silang dahilan para hindi ibunyag ang kanilang pagkatao. Habang nagmumuni-muni Chic, biglang tumakbo ang isa sa mga bodyguard niya at sinabing, nandito ka pala, miss. Kanina pa tumatawag si Master at tinanong kami kung may progress na ba sa cooperation natin sa pamilyang Lovewell. Sige. Bumalik muna tayo, sagot ni Xavier habang tumatango siya. Maya-maya pa ay sumapit na ang gabi, makikitang nakaparada sa labas ng Lovewell Manor ang mga sakyan ng lahat ng miyembro ng pamilya ng Lovewell. Magalang na naghihintay sina Sander, Deo, at Caleb sa loob ng manor, may isang batang babae, na nakatitig sa tatlong lalaki mula sa malayo, ang biglang huminto sa isang katulong na dumaan sa kanya bago ito nagtanong, ano ba ang malaking okasyon? May ginawa ba ang tatay ko? Hindi rin ako sigurado sa mga nangyayari, miss. Ang alam ko lang ay may naghihintay dito para kay Master. Medyo marami siyang tinatago sa amin kamakailan lang. Nakakapagtaka. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Haven Lovewell. Magtatanong pa sana siya nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga bodyguard ng kanyang pamilya at nagsimulang maglakad palabas ng pintuan. Wala siyang sinabi dahil sanay na siyang makakita ng mga ganitong eksena. Habang inoobserbahan niya ang lahat ng ito, napansin niya na ang isa sa mga tao sa grupong iyon ay iba ang suot na damit kumpara sa iba pang mga bodyguard. Pinikit niya ang kanyang mga mata para tingnan ito ng mabuti at agad na nanlaki ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang segundo habang siya ay bumubulong hu. Gerald. Laking gulat ni Haven nang makita siya doon. Naalala niya ang lalaking ito dahil natuwa siya dito nung una silang nagkita sa tren. Hindi siya makapaniwala kaya binuksan niya ang main door upang kumpirmahin kung talagang nakita niya si Gerald. Gayunpaman, nakita lang niya ang likod ni Gerald habang sumakay ito sa isang kotse bago isinara ng kanyang ama ang pinto sa likuran niya. Gerald, sigaw ni Haven habang mabilis na umandar ang mga sasakyan, sa kasamaang palad ay hindi na narinig ang kanyang mga sigaw.
Kinamot niya ang likod ng ulo niya habang iniisip niya kung imahinasyon niya lang ba talaga iyon. Kung tutuusin, bakit mapupunta sa bahay niya si Gerald? At saka, hindi magbubukas ng pinto ng kotse ang kanyang ama para sa isang tulad niya. May problema ba, Haben? Tanong ni Xarini habang naglalakad sila ni Quentin papunta sa kanya. Hindi mo maiisip kung sino ang nakita ko, sis. Sino? Nakita ko si Gerald. Sino si Gerald? Tanong ni Xarini na habang nakasimangot. Nakalimutan mo na ba? Siya ang lalaking nakilala natin sa loob ng tren. Yung lalaking nakakadiri. Kinakausap mo pa ba siya? Bakit siya nandito? Mapanuya na sinabi ni Quentin. Malamang mali ang nakita mo, Haven. Hindi nga alam ni Quentin ang tungkol dito, hindi pwedeng pumasok sa bahay natin si Gerald ng basta-basta lang, dagdag ni Xarini habang umiiling. Hindi nakinig si Haven kahit patuloy na nagpapayo si Xarini sa kanya na alamin ang kanyang pagkatao. Kaysa makasama ang iba pang mayamang tagapagmana tulad ng mula sa Warner at Scott, mas gusto lang ni Haben na makipag-usap sa mga ordinaryong tao. Okay lang kung hindi kayo naniniwala sa akin. Pero alam ko na si Papa ang may hawak ng pinto para sa kanya, o ang isang tao na kamukha niya. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Susundan ko sila para tanungin ang tatay ko kung paano niya nakilala si Gerald. Medyo excited na sinabi ni Haben habang mabilis siyang tumakbo. Bumalik ka, Haben. Delikado para sa atin na umalis, sigaw ni Xarini habang nag-aalalang hinampas ang paa niya sa kanyang kinatatayuan. Huh? Anong delikado? Tinanong ko si Papa kung bakit kailangan nating manatili sa loob ng bahay, at sa wakas ay ibinigay niya sa akin ang dahilan. Mahabang kwento ito pero ngayon, kailangan nating masiguro na hindi alis ng mag-isa si Haben. Kailangan natin siyang mabawi bago pa siya mapunta sa panganib. Sagot ni Xarini habang hinahabol nila ni Quentin si Haben. Samantala, unti-unti dumidilim ang kalangitan dahil papalapit na ang gabi. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa harap ng isang lalaki sa harap ng Benrilake na matatagpuan sa labas ng Logan Province. Ikaw ay isang tunay na labuel, Xander. Pinagsama-sama mo talaga ang grupo ng mga tao para talunin ako. Ako ang nag-iisang Damian Wake. Nakakatawa dahil naisip mong may pagkakataon kang manalo sa akin, sabi ng lalaki na nakatayo sa tapat ng grupo ni Xander na kasalukuyang inaalalayan ang kanyang buong katawan gamit ang isang kamay lamang. Si Damian ay mukhang nasa mid-30s at makikita sa kanyang mga mata ang kagustuhang pumatay. Makikita ang isang scar sa kanyang balbas sarado muka at napakasama ng kanyang ugali. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa pagpatay ng 2 anak ng pamilya namin sa nakalipas na buwan, Damian. Alam na alam mo kung bakit karapat-dapat lang ang nangyari sa iyong pamilya. Hindi mo ba naalala ang lahat ng karumal-dumal na bagay na ginawa mo, sigaw ni Xander. Tumahimik ka? Wala akong pakialam sa ginawa mo at wala akong pakialam kung sino man ang dinala mo para labanan ako. Ang alam ko lang ay ang lahat ng nandito ay mamamatay ko, maiban sayo. Huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin sa bandang huli kapag ginawa kitang saksi sa pagkamatay ng lahat ng iba pang mga descendants ng pamilyang Lovewell. Ignorante ka. Tingnan natin kung paano mo kami papatayin lahat. Sabi ni Deo nang sugurin niya agad ang mayabang na lalaki. Si ay parehong malakas at mabangis, ngunit siya ay hindi maikukumpara sa kasanayan ni Damian. Makalipas ang ilang oras, nainip si Damian sa pagharang ng mga atake ni Deo at nagbigay siya ng mabilis na suntok sa kanya. Malinaw kay Deo na huli na siya para harangan o maiwasan ang atake. Pero bago pa man siya matamaan, narinig ni Deo na may sumigaw, hayaan mo akong tumulong sa inyo. Si Caleb ang nagsalita at napigilan ng matanda ang kritikal na suntok ni Damian sa tamang oras. Tignan mo yan. Siguro binigay niya ang buong buhay niya para sanayin na magbigay ng napakagandang suntok, sabi ni Gerald habang patuloy na pinagmamasdan ang laban sa isang gilid. Napansin niyon ni Gerald dahil ang mga kasanayan ni Damian ay hindi masyadong naiiba sa iba pang mga tao na dati niyang pinatay. Gayunpaman, si Damian ay iba sa kanila dahil inilunsad niya ng napakalakas ang bawat isa sa mga teknik na iyon. Kung tama ang hula ni Gerald, malamang na mas nauna si Damian na maging champion kaysa kay Caleb. Kung tutuusin, natural na lumalakas ang inner strength ng isang champion habang tumatagal ang titulong iyon. Ito ay may hahalintulad sa alak. Habang mas matagal itong nakabaon sa ilalim ng lupa, mas bukod tangi ang lasa nito. Kahit na magandang uri ng alak sila Kalen at Damian, alam ni Gerald na hindi mapapatumba ni Caleb si Damian.
Kung tutuusin, ang matalas na mga mata ni Gerald ay naobserbahan na mas malakas ang inner strength ni Damian kaysa kay Caleb. Sa oras na tapos ang walang tigil na 50 rounds ng pakikipaglaban, nakadapa na si Caleb habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang nasaktang dibdib. Alam niyang hindi na niya kakayanin pang makipagpatuloy. Samantala, si Haven mismo ay nagtatago sa loob ng kagubatan malapit sa Benrilake, habang patuloy niyang pinapanood ang laban na matagal nang nagaganap ngayon. Sa isang saglit, nabigla siya nang maramdaman niyang may kamay na pumatong sa kanyang balikat at sumunod dito ang isang pamilyar na boses na nagsasabing, "Nandito ka pala, Haven. Anong ginagawa mo dito?" Napatakip siya sa kanyang bibig nang lumingon siya para tingnan kung sino ang nagsabi nito at sinabi niya, "Sis. Quentin. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Pumunta kami dahil nag-aalala kami para sayo." "Ano bang tinitingin-tingin mo?" tanong ni Xarini. "Shish! Tumahimik ka? Tumingin kayo doon." Medyo mahirap ito makita mula dito, pero hindi ba nandoon sila Papa at Gerald? Excited na bumulong si Haven. "Pwede bang tumigil ka na sa kakahabol kay Gerald na iyon? Hindi mo ba nakikita na may nag-aaway? Makinig ka sa akin, sinabi sa akin ni Dad kanina na may kaaway ang pamilya natin na ang pangalan ay Damian Wake. Dahil nandito si Papa, ang isa sa dalawang nag-aaway na lalaki ay si Damian. Salamat sa Diyos na abutan ka namin sa tamang oras. Kung hindi, masisira mo ang lahat ng plano niya," sagot ni Xarini nang mabigla siya, dahil malaman niya na sila ay kasalukuyang nakatayo malapit sa kaaway ng kanilang pamilya. Nang marinig iyon, silang tatlo ay nagpalitan ng tingin bago nila pinagpatuloy ang panonood ng laban. Hindi sila umalis dahil sa lugar na iyon dahil takot sila na baka mahuli sila. Baka kasi masira nila ang mga plano ng kanilang ama. "Mukhang hindi na ito kaya ni Master Deo, Mark Crawford. Kailangan mo siyang tulungan," sabi ni Sander habang nakaturo kay Damian. Huminga lang ng malalim si Gerald bago ipinatong ang mga braso sa likod niya. Mark Crawford. Hindi ka naman siguro atras ngayon, di ba? Itataya ko ang buhay ng buong pamilya ko dito ngayong gabi," nautal na sinabi ni Sander na lalong kinakabahan, matapos mapansin na mukhang hindi kikilos kaagad si Gerald. "May iba pa bang kondisyon na kailangan naming tuparin para sayo? Kung ano man ang mga ito, talagang gagawin ko ang lahat para matapos sila," pakiusap ni Sander. "Narinig ko na ang mga ninuno ng pamilyang Labuel ay dating tagapag-alaga ng mga hayop. Ang iyong pamilya ay nagmamay-ari ng isang manuscript na tinatawag na Book of Beasts, tama ba?" tanong ni Gerald. Nabigla si Sander nang marinig niya iyon. Matapos tingnan sandali ang kalagayan ni Caleb, ngumiti si Sander kay Gerald bago sinabing, "Mark Crawford, nawala na paglipas ng panahon ang skill na iyon kahit na ginamit iyon ng pamilya ko noon. Ang ibig kong sabihin ay tingnan mo na lang kami, malinaw na hindi na namin ginagamit ang skill na iyon sa labanan." Hindi narinig ni Gerald kung ano ang gusto niya. Ipinasok ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at tumangging gumalaw ng 1 pulgada. Lalong kinabahan si Sander habang pinagmamasdan si Caleb na itinapon sa lupa. Naisip ni Sander noong una na si Gerald ay madaling mabibili ng pera at ng mataas na status ng pamilyang Labuel. Kung tutuusin, inakala niya noon na itutuloy ni Gerald ang pagtulong sa kanyang pamilya sa hinaharap dahil kakampi nila si Caleb. Ngayon, napagtanto niya na nagkakamali siya. Nalaman niya ngayon na motibat lang si Gerald na tumulong sa kanila dahil may kailangan siya sa pamilya nila. Ngayong naisip na niya ito, malamang nagtagal lang si Gerald dahil sinabi sa kanya ni Caleb ang tungkol sa kasaysayan ng ninuno ng pamilyang Labuel noon. Pero maliban sa lahat ng iyon, totoo na ang Book of Beasts ay nasa kamay ng kanyang pamilya. Sa paggamit nito, naiintindihan ng mga ninuno ng pamilyang Labuel ang language ng mga hayop. Sa katunayan, sa ganoong paraan sinimulan ng pamilyang Labuel ang kanilang negosyo. Ang manuscript na ito ay pinasa sa bawat henerasyon sa huling bahagi ng ninitis, ngunit sa huli ay inabandona na ng pamilyang Labuel ang skill na ito. Para sa kanila, ang kakayahang maunawaan ang mga hayop ay hindi eksaktong kapaki-pakinabang sa kanila tulad kumpara sa kanilang mga ninuno. Kahit pa ganoon, ang Book of Beasts ay isang kayamanan pa rin mula sa kanilang mga ninuno kaya't palagi itong iniingatan ng pamilyang Labuel saan man sila pumunta. Kasalukuyan itong makikita sa Labuel Manor at kahit na hindi talaga ito ginagamit, alam ni Sander kung gaano kahalaga ang ancient manuscript. Alam na rin niya ngayon naghihintay lang si Gerald para sa pilitan niyang iabot ang libro. "Sige. Ibibigay ko sa iyo ang libro bilang token of appreciation kung ililigtas mo ang pamilya ko." "Deal," nakangiting sumagot si Gerald. Si Gerald ay tapos na sa paggawa ng pabor para sa iba.
Alam niyang kailangan niyang maging makasarili na tao para makuha ang gusto niya. Sa puntong ito, wala dahilan para gawin niya ang mga bagay na hindi siya makikinabang. Sa sandaling pumayag si Gerald na tumulong, napalingon sina Caleb at Theo sa kanyang kinatatayuan at pareho silang lumapit sa kanyang paanan. Hahaha! Pinapunta mo pa talaga itong mga tanga na ito para ipagtanggol ka, Sander. Sino pa ba? Dalhin niyo na sila, sigaw ni Damian bago siya tumawa ng hysterical. Nang marinig iyon, naglakad ng mahinahon si Gerald patungo sa kanya. Ano ito? Isang binata. Wala na ba talagang ibang tao sa pamilyang Labwell na makakalaban sa akin? Sino ang taong ito? Sabi ni Damian nang umiling siya habang nakatingin kay Gerald. Narinig ko na natututo ka ng ilang mga skills na nagmula sa Northeast Asia. Totoo ba iyon? Tanong ni Gerald habang nakatingin siya kay Damian. Panandaliang napahinto si Damian nang marinig iyon. Nabigla siya dahil alam niyang itinago niya ng maigi ang kanyang pagkatao at matagal na siyang nagtatago. Sa kabila nito, ang binatang ito ay halos parang alam niya ang kanyang ginagawa mula pa noon. Paano mo nalaman iyon? Tanong ni Damian habang nakataas ang isang kilay niya. Nakutuban ko lang. Si Sven Westmore ba ay isa sa mga disciples mo? Tanong ulit ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Damian sa gulat nang sumagot siya, "Oo." "Kilala mo ba siya?" "Well, kilala ko siya. Ako ang pumatay sa kanya," sagot ni Gerald. "Ano? Ikaw?" sabi ni Damian na may pagtataka. "Humph. Mapanlin lang talaga ang hitsura ng tao. Pero dapat alam mo na si Sven ay isang outer disciple ng Tekken. Walang kwenta ang pumatay sa kanya kaya sana ay hindi mo iniisip na magaling ka sa paningin ko. Pero hindi pa rin nawawala ang katotohanan na pinatay mo ang disiple ko. Ipaghihiganti ko ang kanyang kamatayan sa pamagitan ng pagpatay sa iyo," angal ni Damian habang sumusugod kay Gerald. Sa isang iglap, sumagot si Gerald gamit ang kantang sariling suntok at nagtama ang kanilang mga kamao. Nang marinig ang tunog ng mga nagbabanggaan na kamao, mabilis na sumunod ang mga nabaling buto nang bigla na lamang nahulog si Damian. Humihiyaw siya sa sobrang sakit nang mapahawak si Damian sa kanyang braso habang nakatingin sa kanyang siko. Napakalakas ng suntok ni Gerald kaya nakausli na ang buto ng braso ni Damian. Ito ay mula lamang sa lakas ng isang suntok. Anong klaseng lakas ang meron sa taong ito? Nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sila Caleb at Theo habang nakatitig sa matinding takot na nakapinta sa muka ni Damian. "Ikaw? Napakabata mo pa pero nasa level ka na ng isang champion. Nasa mataas na level na rin ang iyong experience," takot na sumigaw si Damian. "Itigil ang katarantaduhan na ito at tapusin mo ang sarili mong buhay para hindi ka na maghirap pa," sagot ni Gerald habang umiling. Nagdilim ang mga mata ni Damian nang marinig niya iyon habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil pilit niyang tinitiis ang sakit. Tumango siya at pagkatapos ay sinabi niya, "Fine. Ako mismo ang papatay sa sarili ko." Sa isang saglit, naglabas ng dagger ang lalaki at itinutok ang matalas nitong dulo sa kanyang dibdib. Panandaliang natahimik ang lahat ngunit biglang inihagis ni Damian ang dagger papunta sa muka ni Gerald. Kumuha siya ng handful ng sand at hinagis niya ito papunta kay Gerald para makatakbo siya ng mabilis. Si Gerald naman ay tumabi lang at iniwasan ang lahat ng ibinato sa kanya ni Damian. Sobrang nasabik si Sander na nagsimula siyang sumigaw, "Sundan mo siya, Mark Crawford." Lumalayo na siya. Ipinipitik lang ni Gerald ang kanyang kamay patungo sa direksyon ni Damian at sumunod kaagad ang matinis sa sipol. Makikita ang isang bagay na lumilipad ng napakabilis at makalipas ang ilang segundo, maririnig na umaalingaw-ngaw sa hangin ang sigaw ni Damian na napupuno ng sakit. Hindi agad nakapagtanong si Sander tungkol sa bumabalik na dagger nang makita niya ang katawan ni Damian na wala ng buhay na bumagsak sa lupa. Hindi niya napigilan na sumigaw ng malakas, "Papatay na siya. Patay na siya sa wakas." Lumingon siya kay Gerald at sinabi, "Mark Crawford, malaki ang naitulong mo sa pamilyang Labwell. Dapat kong maibalik ng maayos ang kabutihang binigay mo sa pamilya ko. Gawin niyo lang ang ipinangako niyo, ang gusto ko lang ay ang Book of Beasts," sagot ni Gerald habang matamis na nakangiti kay Sander. Mabilis na napahinto si Sander sa kinatatayuan ng marinig iyon. Habang pinagpapatuloy nila ang usapan, napatakip naman sa kanyang bibig si Haven kasama ang kanyang mga kapatid habang sinasabing, "Na nakita mo ba iyon? Si Gerald ang taong iyon. At magaling siyang pakipaglaban." Si Xarini naman ay nakatutok sa kanya. Hindi niya inakala na pumunta si Gerald sa Logan Province para tulungan si Papa.
Ang unpredictable talaga niya, naisip ni Sarini sa kanyang sarili habang humahanga siya ngayon kay Gerald. Pagsapit ng hating gabi, nagkita-kita ang ilan sa pamilyang Lovewell sa meeting hall ng Lovewell Manor. Noong umpisa ay natuwa ang mga miyembro ng pamilyang Lovewell nang malaman na si Damian ay patay na sa wakas. Silang lahat naman ngayon ay naging malungkot muli nang sabihin sa kanila ni Xander ang tungkol sa kahilingan ni Gerald. Kahit na magaling siya, siya pa rin ay isang walang kwentang magsasaka. Ang lakas ng loob niyang makuha ang Book of Beasts, sigaw ng isa sa mga kapamilya habang inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa sa sobrang galit. Si Xander naman ay kanina pa naglalaro ng isang keychain at tila malalim ang kanyang iniisip. Ipinikit niya ng saglit ang kanyang mga mata at sa sandaling iminulat niya ito, seryoso ang kanyang tono ng pananalita habang sinasabi niya. Kasalanan ko ito noong una pa lang. Hindi ko itatanggi na noong una ay naisip ko na kahit gaano pa siya kahusay, siya ay isang killing machine pa rin. Inakala ko na matutuwa siya basta bigyan natin siya ng pera o babae. Pinag-usapan pa namin ang tungkol sa pagtutulungan namin sa futur. Pero hindi ko naisip na sa huli, ang talagang hinahangad niya ay ang Book of Beasts. Inakala ko na tinutulungan niya tayo dahil sa status ni Caleb. Nabigla ako na talagang pinagbantaan ako ng lalaking iyon para sa libro, habang life and death situation kanina. Master, ang Book of Beasts ay isang kayamanan na pag-aari lamang ng pamilyang Lovewell. Hindi natin basta-basta ibibigay ito sa kanya, sigaw ng isa pang miyembro ng pamilya. Alam ko naman iyon. Pero nangako akong ibibigay ko sa kanya ang libro at baka magalit siya kung hindi natin naibigay ito. Hindi tulad ni Caleb, hindi natin siya basta-bastang mapapalayas dito. Kung tutuusin, mas delikado pa siya kaysa kay Damian. Iyon ang pinakamalaking concern natin ngayon. Hahaha. Huwag kang mag-alala, kapatid dahil may ideya ako. Kung magiging maayos ang lahat, hindi lang natin maitatago ang Book of Beasts, pero mawawala rin sa ating kamay si Gerald, anunsyo ng isang may edad na lalaki, habang nakapikit ang kanyang mga mata. Anong plano mo, Zain? Tanong ni Xander. Hey, inutusan ko ang mga tauhan ko na imbestigahan si Gerald. Hindi ako masyadong nakakuha ng mga resulta. Pero nalaman ko na siya ay may dinadalang isang napakalaking sikreto, sagot ni Zain. Kahit na wala tayong anumang koneksyon sa pamilyang Muldel sa Logan, alam mo ba na ang kanilang pamilya ay nag-utos sa lahat ng mayayamang negosyante sa South na patayin ang isang binata na nagngangalang Gerald mga isang taon na ang nakalipas? Kung hindi ako nagkakamali, galing din sa South si Gerald na lumaban kay Damian. Kamukhang kamukha niya ang taong nilarawan ng pamilyang Muldel noon. Sa tingin mo ba siya ang hinahanap nila? Nakangiting sinabi ni Zain. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sa wakas ay ibinaba ni Xander ang kanyang keychain at naramdaman niya na marami siyang natutunan. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, naiintindihan ko kung ano ang inaalala mo, Zain. Magagamit natin ang mga malalakas na puwersa ng pamilyang Muldel para labanan ang kanyang kahilingan, sagot ni Xander habang tumatawa. Pero Master, anong dahilan ng pamilyang Muldel para tulungan tayo? Wala naman tayong maibibigay na kapakipakinabang sa kaila. Kapag nasira ang plano mo na ito, baka mapunta pa tayo sa masamang panig. At saka, hindi naman sikreto na pinaplano ng pamilyang Muldel na makuha ang ating pamilya. Pinipigilan lang nilang gawin iyon dahil mayroon tayong libu-libong taon na halaga ng kasaysayan sa Logan Province. Alam din nila na ang paghamon sa atin ay baka makaapekto sa ekonomiya ng probinsya. Sa palagay mo ba ay pag-iisipan pa rin nila na tulungan tayo pagkatapos ng lahat ng iyon, sabi ng isa pang tao mula sa grupo na habang naglalabas sila ng kanilang mga alalahanin. O naman, huwag mong kalimutan na nasa atin ang taong hinahanap nila. Kahit na hindi nila ito gagawin para sa atin, kukunin pa rin nila si Gerald at ito ang gusto nating mangyari. Ang problema ngayon ay kailangan nating maghanap ng makapigil sa kanya. Kapag nakuha natin si Gerald, ililigtas na ang buhay niya. Kung pipiliin niyang hindi sumama sa atin, ang kanyang kapalaran ay mapupunta na sa kamay ng pamilyang Muldel, deklara ni Xander. Habang nagpapatuloy ang meeting, nanatiling bukas din ang mga ilaw sa kwarto ni Gerald. Pinag-aaralan niya ang mapa na ibinigay sa kanya ni Caleb. Mula sa kanyang natutunan, sigurado na magiging kapakipakinabang ang mapa kapag nagpatuloy siya sa kagubatan. Sa isang iglap, bigla siyang may narinig na katok mula sa pinto. Ko ito, Gerald? Bago pa man makapagsalita si Gerald, bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok si Haven. Hindi ba bumalik sa kwarto mo para magpahinga, Haven? Bakit nandito ka na naman? Nakangiting tinanong ni Gerald.
Hinanap agad siya ni Haven sa sandaling bumalik siya sa mansyon, gusto niyang malaman kung gaano siya kalakas. Walang nahanap na rason si Gerald kanina para itago ang mga bagay kay Haven, kaya nakipag-usap ito sa kanya bago siya nito pinaalis. Talagang hindi niya inaasahan na muli siyang babalik. Bigla akong may naisip habang papunta ako sa kama kasi nararamdaman kong may mali. Humph! Hindi ka isang mabuting kaibigan. Nakalimutan mo na ba na nagkasundo tayong maging magkaibigan noong nasa tren pa tayo? Pinag-isipan ko ito at natandaan kong hindi mo na ako hinanap pagkatapos ng lahat ng ito. Paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili, sabi ni Haven habang umupo. Haha! Guilty ako doon ay sagot ni Gerald na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Panandalian na tumitig sa kanya si Haven saka ngumiti siya ng matamis, sabihin mo ang totoo. Tinuturing mo ba talaga ako bilang kaibigan? O naman. Okay? Naisip ko kung pwede mo ba akong turuan kung paano maghagis ng mga dagger. Gusto ko ring matutunan kung paano gawin yon. Ano nang nangyayari sa mundo? Bakit gusto mong matuto ng skills na ginagamit para pumatay ng tao? Marami na akong nakilala ng mga makapangyarihan at mahuhusay na tao na napaka-skillful at lampas ang kakayahan nila sa mga ordinaryong tao. Gusto ko rin maging katulad nila. Kung may oras ka sa susunod. Sige, bakit hindi natin gawin? Ituturo ko sa iyo ang ilang mga tricks bukas, pero kailangan mong maging masigla para matutunan ang mga ito. Mas mabuting bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga para maging magaling ka bukas, sagot ni Gerald habang nakangiti. Deal. Huwag mong kalimutan na tuparin ang pangako mo. Kung hindi, hindi mo matatawag ang iyong sarili na lalaki. Sige, aalis na ako, sabi ni Haven nang masaya siyang tumalon patungo sa pinto para umalis papunta sa kanyang kwarto. Pagbukas pa lang niya ng pinto, agad siyang nagulat sa kanyang nakita, ate. Bakit ka nandito? Nandito ka rin pala, Haven. Naparito ako para pag-usapan ang ilang bagay tungkol kay Crawford, kaya sumama ka muna sa akin. Nang marinig iyon, napagtanto ni Gerald na si Xareni naman ang makikipagkita sa kanya. Si Haven naman ay masyadong abala sa pag-daydream tungkol sa pag-aaral ng mga bagong skills bukas kaya umalis na lang siya nang hindi masyadong iniisip ang motibo ng kanyang kapatid doon. Nag-aalala ako kanina na baka tulog ka na ngayon, Crawford. Medyo gabi na rin ngayon, sabi ni Xareni habang pumasok siya ng nakangiti. Panandaliang tumingin sa kanya si Gerald at tinanong siya, may kailangan ka pa bang sabihin? Alam ni Gerald na si Xareni ang tipo ng tao na may binabalak na masama, kaya hindi maganda ang tingin sa kanya ni Gerald. Oh? Narinig ko sa tatay ko na nandito ka sa Logan Province dahil kailangan mong mahanap ang Holy Blood sa loob ng Everdare Forest, Crawford. Naisip ko kung matutulungan ka ng aming pamilya sa bagay na ito dahil kilala naman na natin ang isa't isa. Kahit na ito ay medyo out of topic, ano ba ang iyong mga plano sa future, sir? Tanong ni Xareni. Makikita na hindi na mapahamak ang tingin ni Xareni kay Gerald dahil napatunayan na ni Gerald ang kanyang lakas. Mas gusto ko kung hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa. Kung hindi mo ito napansin, naghahanda na akong matulog ngayong gabu, kaswal na sinabo ni Gerald. Okay, ito kasi iyon, Crawford. Ang pamilyang Lovewell ay handang ituring kabilang isang distinguished guest tulad ng pagtrato namin kay Mameret. Kung sasali ka sa amin, ang lahat ng iyong mga descendants ay makatanggap din ng parehong mga benepisyo na matatanggap mo. Ano sa tingin mo, sir? Halata na sa ngayon na si Xareni ang ipinadala ng kanyang ama para ibigay ang ideya na ito kay Gerald. Kahit na mukha siyang nasa mid-20s, siya ay napakatalino kaya naging eksperto siya sa negotiation. Kahit na makaharap niya ang mga pinaka-experience na negosyante sa mundo ng negosyo, 7 sa 8 sa kanila ang hindi siya kayang dayain. Naisip ni Xareni na hindi nito kayang labanan ang tukso ng pera at babae matapos makita ang kanyang damit. Sinusubukan mo ba akong i-recruit para magtrabaho sa pamilyang Lovewell? Tanong ni Gerald. Tama? Sa totoo lang wala akong nakikitang dahilan para tanggihan mo ang alok namin, Crawford. Kung tutuusin, magiging luxurious at maluho ang buhay mo kung papayag ka at igagalang ka rin ng lahat, sabi ni Xareni habang nakapikit ng bahagya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na magiging madali lang na makuha ng kanyang pamilya si Gerald. Sino ba ang pamilyang Lovewell para kunin ako? Kaswal na sumagot si Gerald. Mabilis na nagulat si Xareni nang marinig ang pahayag na iyon. Xareni, naiintindihan ko kung bakit mo sinasabi ang lahat ng ito, pero masasayang lang ang laway mo kung ipapagpatuloy mo pa ang pagnegotiate sa akin. Dalhin mo na lang sa akin ang Book of Beasts bukas para masuri ko ito.
Ibabalik ko ito sa pamilya mo kapag natapos ko na itong basahin. Ngayon kung wala ng iba, gusto ko nang magpahinga, dagdag ni Gerald. Hindi talaga alam ng lalaking ito kung ano ang mabuti o masama para sa buhay niya, galit na sinabi ni Sarini sa kanyang sarili. Alam ko na walang kwenta para sa iyo ang pamilyang Lovewell, pero gusto ko lang tanungin kung narinig mo na ang tungkol sa mga model mula sa Logan Province. Sa sandaling sinabi niya iyon, napasulyap si Sarini sa mukha ni Gerald gamit ang kanyang magagandang mata. Gusto niyang makita kung natatakot ito dahil alam niyang magiging madali sa kanyang kausapin ang lalaki kung mas natatakot ito. Sa kasamaang palad, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Gerald nang sabihin niya, ang pamilyang model. Sino sila? Agad na sumagot si Sarini nang marinig niya ang sinabi ni Gerald, ikaw. Pero bago pa man siya makapagsalita, tumango lang siya at tumahimik ng sandali para pakalmahin ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya, ngunit galit ang kanyang saloobin ng sinabi niya, dahil maliit ang tingin mo sa aming munting kaharian, walang magagawa ang pamilyang Lovewell kundi ibigay ang Book of Beasts sa iyo bukas bilang tanda ng aming pasasalamat, Sir. Tumalikod si Sarini pagkatapos niyang magsalita at lumabas ng kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, huminga siya ng malalim at tiningnan ng masama ang kwarto ni Gerald. Kinaumagahan, tinulak ni Haven ang pinto ng kwarto ni Gerald at sumigaw, "Good morning, Master." "Master," sagot ni Gerald nang mapailing siya habang nakatingin sa dalagang may dalang isang tasa ng ginseng tea. Hindi siya nakakuha ng tamang pagkakataon na paalalahanan si Haven na kumatok muna bago pumasok sa ganitong oras. Ngunit kahit sa kanyang biglaang pagpasok, sa huli ay nakangiti pa rin si Gerald sa kanya. Master." "Hahaha. Sinabi mo na tuturuan mo ako ng ilang mga skills, kaya syempre iyon ang itatawag ko sa'yo. Anyway, nagdala ako ng tsaa para gawing formal ang relasyon natin bilang master at disciple," sabi ni Haven kasunod ang isang ngisi. "May siya mo itong in-exaggerate. Ituturo ko lang sa'yo ang ilang mga self-defense skills bilang isang kaibigan." Binaliwala ni Haven ang sinabi niya, "Sana tanggapin mo ang tsaang ito bilang paggalang mula sa iyong disiple, Master." Yumuko si Haven bago niya hinarap ang tsa kay Gerald. Umiling lamang si Gerald bago niya kinuha sa kanya ang tasa. Pagkatapos humigop, binigyan siya nito ng pilit ng ngiti bago niya sinabi, "Okay na ba ito?" "O naman. Tara na. Turuan mo na ako." Sigaw ni Haven habang masaya siyang tumalon sa kanyang kinatatayuan. Nakangiting tumayo si Gerald at naghandang umalis kasama niya. Ngunit nang gawin niya iyon, agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Nakahawak sa kanyang tiyan, habang nakahawak siya sa kanyang tiyan na may matinding paghihirap nang bigla siyang sumigaw, ang tsaa. Lalong nag-alala si Haven habang pinagmamasdan si Gerald na basang-basa sa malamig na pawis at nauutal siyang nagsalita, "Anong nangyayari? Anong masakit?" "Ang tsaa." "May lason," sabi ni Gerald sa sobrang sakit nang umupo ulit siya sa kama bago nagpagulong-gulong habang mahigpit siyang nakahawak sa kanyang tiyan. "Lalason. Please wag mo akong takutin, Gerald," sabi ni Haven habang binabalot siya ng pagkabalisa matapos makita kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Gerald. Pagkatapos niyang magsalita, napakapit na lang si Gerald sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo?" "Please wag mo akong takutin," sabi ni Haven habang ginagalaw niya ang mga balikat ni Gerald. Hindi nagtagal ay tumigil si Gerald sa kanyang pagpupumiglas. Nakapikit na ang mga mata niya dahil nanghina na ang mga kamay niya. Gerald. Hala, please gumising ka." Guards. "Pumasok kayo dito," sigaw ni Haven. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Gerald at ang unang pumasok ay walang iba kundi si Sarini. Parang nalason si Gerald. May dahilan kung bakit hindi natuloy ang sinasabi ni Haven. Kung tutuusin, napansin niya noon na nasa likod mismo ni Sarini ang kanyang ama, second uncle at marami pang iba habang dahan-dahan din silang pumasok sa silid. Second, gumagana pala talaga ang scatter pill ng magic nito. Kahit na ang napakalakas na si Gerald ay hindi nakayanan ang epekto ng tablet, sabi ni Sander habang tumatango. "Hahaha. Sa totoo lang, nag-aalangan din ako dito nang ibigay ito sa akin ng mga mula sa pamilyang Moldel. Hindi ako sigurado kung malalason si Gerald pagkatapos kong makita ang kakayahan niya. At saka, sinabi sa akin ng mga mula sa pamilyang Moldel na hindi ko kailangang gumamit ng isang buong tablet para malason siya ng sobra. Mula sa sinabi nila, gagana agad ang lason pagkatapos humigop ng konti lang.
Sa kabila nito, nilagay ko pa rin ang buong tablet para lang maging ligtas tayo. Mabuti na lang at nakainom siya ng tsaa. Base sa sinabi ng mula sa pamilyang Moldel, patuloy lang na matutulog si Gerald, di ba, second uncle, tanong ni Xarini habang inaayos ang kanyang buhok. Oh? Pa? Ete? Anong pinag-uusapan ninyong lahat? Kayo ba ang naglason sa kanya? Tanong ni Haben nang hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari. Hindi ka pwedeng mangyalam dito, Haben. Butler? Dalhin mo si Haben sa kwarto niya para makapagpahinga siya. Huwag mong hayaang umalis siya nang walang pahintulot ko. Pa? Kakampi natin si Gerald. Niligtas niya tayo, sigaw ni Haben habang mabilis siyang kinaladkad ng Butler papunta sa labas ng kwarto. Makalipas ang ilang segundo, pumasok ang isang subordinate at bumulong, Old Master, andito na ang pamilyang Moldel. Oh? Bilisan mo at papasukin mo sila, excited na sumagot si Xander. Nabalitaan ko na nadakip mo na si Gerald Crawford, Marlovell. Hindi ko alam kung paano ka masusuklian ng pamilyang Moldel, sabi ng isang matandang lalaki na maituturing na lider ng 7 pang miyembro ng pamilyang Moldel habang tumatawa siya ng malakas. Masyado kang mabait, Mayaster. Kung tutuusin, matuturing na rin na isang malaking pamilya sa Logan Province ang pamilyang Lovewell at Moldel. Si Gerald ay isang outsider lang. Bakit natin pipiliin ang isang outsider na maging kaanib namin? Sagot ni Xander na may banayad ng ngiti sa kanyang labi. Wow! Siya nga talaga yun. Hindi mo alam kung gaano karaming effort ang ginawa namin para mahanap siya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Yaster habang malapit nang mawala ng malay si Gerald. Si Yaster ay isang senior figure sa loob ng pamilyang Moldel sa Logan Province. Sa katunayan, ang kanyang trabaho ay panunahan ang buong pamilya sa probinsya. Makakatulong sa kanya ang pagkuha kay Gerald. Nag-iisip na siya kung paano siya gagantimpalaan ng kanyang second aunt na si Court sa kanyang nagawa. Ang hirap mong hanapin. Tingnan natin kung paano ka makakatakas pa nang mawalan ka na ng malay dahil sa makapangyarihang lason ng Scatterpill, malamig na sinabi ni Yaster. Hindi ko talaga makita kung ano ang magaling tungkol sa kanya, Marlovell, kahit na tinawag mo siyang napakalakas, dagdag ni Yaster na makikitang napakaganda ng mood. Kailangan kitang i-correct doon, Uncle Moldel. Karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Lovewell ay nasaksihan ang kanyang tunay na lakas at kakayahan. Tulad ng inilarawan ng tatay ko, siya ay napakalakas talaga. Ngayon lang namin siya napatumba sa tulong ng aking nakababatang kapatid at sa napakalakas na lason ng Scatterpill na ibinigay mo sa amin. Kung hindi, sigurado na kakailanganin namin ng mas maraming pagsisikap para mapatumba siya, sagot ni Xareni habang inaayos ang kanyang buhok ng nakangiti. Ay, napakahusay talaga magsalita ng pamangkin ko. Talagang malaki ang naging kontribusyon mo dito, Xareni. Hindi makakalimutan ng pamilyang Moldel ang ginawa mo para sa amin. Ano man, totoo na ang sinumang makainom ng kahit kaunting Scatterpill, kahit pa nakalakas niya, ay mawawalan pa rin siya ng malay at maliit ang pagkakataong makakabangon siya muli, sabi ni Yaster. Kinaway niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay nag-utos siya, tara na. Oras na para ibalik natin si Gerald sa Moldel Manor. Pagkatapos natin siyang iwan doon, hihintayin na lang natin ang tagubilin ng ni Second Elder kapag nakabalik na siya mula sa North Bay. Opo, sir. Maririnig ang malamig na boses na biglang sumigaw ng susubukan na sana ilayo ng mga tauhan ni Yaster si Gerald. Teka lang. Anong balak mong gawin kay Crawford? Lumingon ang lahat para makita kung sino ang nagsalita at nakita ng lahat ang isang maputing buhok na matandang nakatayo sa likod ng mga tao. Oh? Ikaw pala yan, Marmeret. Nakuha na namin ang mapa ng Everdare Forest para sayo. Ang mapa ay isang ancestral heritage mula sa pamilyang Meret kaya hindi pa rin ako makapaniwala na binigay mo talaga sa batang iyon ang mapa ng basta-basta. Pero hindi na kontento si Gerald na makuha lang yan. Gusto niya pang makuha ang Book of Beasts ng pamilyang Lovewell. Hindi talaga siya susunod hanggat hindi namin siya gagamitan ng puwersa, nabigla si Xander nang makita niya si Caleb doon. Matagal nang inoobserbahan ni Xander si Caleb. Ginawa niya ito dahil medyo nagiging close na si Caleb kay Gerald. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala noong una dahil magkaibigan na sila ni Caleb sa loob ng maraming taon. Dahil dito, naniwala siya na magiging kakampi niya pa rin si Caleb anuman ang mangyari. Ngunit nalaman niyang nagkamali siya pagkatapos ng mga kaganapan kagabi. Doon sinabi ni Caleb kay Gerald ang tungkol sa Book of Beasts at iyon ang dahilan kung bakit nangamba si Xander kay Caleb. Sa tingin mo ba't nga ako, Xander? Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong malaman kanina.
Alam kong nakipagsabuatan ka sa pamilyang Moldel para magtaksil kay Mark Crawford. Iniligtas niya ang buhay ng buong pamilyang Lovewell, Sander. Pagkatapos ay susuklian mo ang kanyang kabaitan ng kasamaan. May konsensya pa ba ang puso mo? Sigaw ni Caleb habang nakaturo kay Sander. Napahinto ng saglit si Sander at nanlamig ang kanyang mga mata, sinubukan niyang kunin ang Book of Beasts mula sa pamilya natin. Siya ang may gustong mangyari ang lahat ng ito. Marmaret. Huwag ka nang mangyalam sa lahat ng ito. Sinasabi ko lang to dahil matagal na tayong magkaibigan. Umuwi ka na lang at magpahinga at ang pamilyang Moldel na ang bahala sa iba. Sumagot si Caleb sa kabila ng pagpupursige ni Sander na pabalikin siya, uwi ako. Basta't nandito ako, hindi ko hahayaan ang kahit sino sa inyo na mahawakan ang kahit isang hibla ng buhok ni Gerald. Napalunok si Sander at pagkatapos ay tumango siya ng mabigat ang kanyang puso, kung yan ang gusto mo, Marmaret. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging mabait sa'yo dahil hindi mo alam ang nakakabuti sa'yo. Hindi mo ako makakalaban dahil kakampi ko ang pamilyang Moldel, naisip ni Sander nang lumingon siya kay Yaster. Nalaman agad ni Yaster kung ano ang ipinahihiwatig ni Sander. Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng ito dahil nakikialam ka sa mga gawain ng ibang tao. Sumigaw si Yaster nang ipinadala niya ang ilan ng kanyang mga tauhan para labanan si Caleb. Si Caleb ay isang mahusay na tao na nakamit na ang titulong champion. Dahil dito, madalas na hindi niya kailangang seryosohin ang mga ordinaryong kalaban. Gayunpaman, ang kanyang mga kalaban ay mula sa pamilya Moldel. Handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang kakayahan. Kung tutuusin, iniligtas ni Gerald ang kanyang buhay nang magdesisyon siyang labanan si Damian kagabi. Ito ang dahilan kung bakit tumaas ang respeto ni Caleb kay Gerald. Naantig si Caleb dahil dito at mula sa sandaling iyon, naramdaman ng matanda na parang hindi na niya kailangang magpakahirap pa sa kahiyan na ito. Dahil dito, ipinangako ni Caleb ang kanyang katapatan kay Gerald noong umpisa pa lang. Ito ang dahilan kung bakit lumalaban siya para kay Gerald. Pagkatapos nilang mag-away, parang hindi talaga ang mga subordinates ng pamilyang Moldel ang mga kalaban ni Caleb. Umiling lang si Yaster na may mapait na ngiti sa kanyang muka at sinabi niya, karapat-dapat siya sa titulo ng isang champion. Parang hindi kasing simple ng inaakala ko ang bisita na ito ng pamilyang Lovewell. Siguro hindi pa ako na-challenge dahil hindi ka pa gumagawa ng move, Moldel. Sino sa Logan Province ang hindi nakakaalam na ikaw ang top master sa buong Weston? Nakangiting nagsalita si Sander. Haha! Kailangan ko pa bang makipaglaban ng napakaraming rounds kung si Caleb Meret lang ang kalaban mo? Sumuko ka na, sigaw ni Yaster. Pagkatapos nito, gumawa ang daan ang mga tao para kay Yaster at tinitigan nito ng masama si Caleb. Mararamdaman ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan habang sumusugod siya kay Caleb. Base sa obserbasyon ni Yaster sa matanda, napansin niya na ang mga pinsala ni Caleb mula sa away nila ni Damian kagabi ay hindi pa gumaling. Ginamit niya ang kaalamang iyon sa kanyang kalamangan, kaya mabilis na kumilos si Yaster at mabilis niyang hinampas ang ulo ni Caleb na may potensyal na maging isang nakamamatay na suntok. Hindi ito naharangan ni Caleb sa tamang oras, lumipad siya paatras habang bumulwak ang kanyang dugo mula sa kanyang bibig sa sandaling dumapo ang suntok nito sa kanya. Ha? Akala ko ang isang matanda na tulad mo ay magiging mahusay at malakas. Basura ka pala eh. Malamang gusto mong mamatay dahil sinusubukan mo kaming kalabanin, malaking karangalan sa akin na tapusin ang buhay mo. Sabi ni Yaster habang dahan-dahang naglakad papunta sa nanghihinang katawan ni Caleb. Sander Lovewell. Matatanggap mo ang kabayarang nararapat sa iyo balang araw. Nanatiling mabait ang pamilyang Meret sa inyong pamilya. Mas nakakasuklam ka pa sa isang hayop, Sander. Nangangako ako na babalik ako para multuhin ka kapag namatay ako ngayon. Sabi ni Caleb habang nagngangalit siya sa sobrang galit. Hahaha. Hindi ka makakatakas kahit ano pa ang sabihin mo. Ang malas mo lang sa pagkakataong ito. Hindi ko inakala na walang kabuluhan na binuo mo ang iyong lakas at kakayahan pagkatapos ng maraming taon. Ngumisi si Yaster habang nakatayo siya sa harapan ni Caleb. Malapit na niyang gawin ang pangwakas na suntok para tapusin ang buhay ng matanda nang biglang umalingaw-ngaw ang isang boses, manahimik kayo. Halos hindi ako nakatulog kagabi kaya hayaan mo akong makatulog ng kahit konti pa. Biglang tumahimik ang buong kwarto pagkatapos itong marinig ng lahat. Sa sobrang gulat ay napalingon ang lahat at nakatingin sila kay Gerald na nakahiga pa rin sa kama. Si Xarini ay namula sa sobrang pagkabalisa. Sino? Sinong nagsabi niyan? Sabi ni Sander habang tulala siyang napaatras.
Hindi ba siya nawala ng malay? Sigurado ka ba na nilason mo siya, Miss Sarini? Nakakatakot. Baka tulog siya habang nagsasalita. Habang patuloy na pinag-uusapan ng ang kasalukuyang sitwasyon, nabigla ang lahat ng bigla na lang umupo si Gerald at humikab. Umunat siya na parang kakagising lang niya mula sa pagkakaidlip at pinunasan ni Gerald ang kanyang inaantok na mga mata habang nakatingin sa lahat ng mga tao sa kwarto. Inunat niya ang kanyang lig at naging malamig ang boses ni Gerald habang sinasabi, sa tingin ko nandito na ang lahat. Ano? Hindi ka naapektuhan ng lason? Lampas na sa takot ang nararamdaman ng lahat. Lason ba ang tawag mo dyan? Ginamit ko ito bilang isang gamot para lumakas ang aking kalusugan mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Sinusubukan mo ba talagang gamitin yon para lasunin ako? Immune na si Gerald sa lason pagkatapos niyang ibabad ng matagal ang kanyang katawan sa lahat ng uri ng mga halamang gamot at iba pang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Finlay noon. Ginagamit nila itong lason para patayin siya. Sa totoo lang, napansin na agad ni Gerald na ang tsa ay may lason na nakahalo dito bago pa niya ito hinigop. Kung tutuusin, eksperto siya pagdating sa pharmacology. Alam din niya noon na imposible na tatangkain siyang patayin ni Haben. Dahil doon, alam niya nang may isang tao sa pamilyang Lovewell ang gustong pumatay sa kanya. Pero sino? Sa kagustuhan niyang malaman ito, nagkunwaring hinimatay si Gerald para hintayin niyang magpakita ang mga tunay na salarin. Hoy! Alam mo ba ang pinagdaan ng paghihirap ng pamilyang Moldel sa paghahanap sa'yo? Huwag mong isipin na madali kang makakatakas kahit na hindi ka nalason. Sabi ni Yaster. Si Caleb naman ay agad na tumayo at napangiti habang nakahawak siya sa kanyang dibdib nang mapagtanto niya kung sino ang nagsasalita. Sir! Okay ka pala. Magandang balita ito. Mameret. Na-appreciate ko ang pinanindigan mo ako kanina. Sa totoo lang, binalak ni Gerald na subukan si Caleb kung tapat ba siya sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Personal niyang nasaksihan ngayon na itinaya ni Caleb ang sarili niyang buhay para iligtas siya. Alam ni Gerald na hindi na niya kailangan subukan pa ito. Naantig si Gerald sa kanyang mga aksyon at agad na dinala ni Gerald ang atensyon ni Yaster sa kanya nang makita niyang nasa bingit ng kamatayan na si Caleb. Hindi ko na kailangang makipag-usap pa sa guna ito, Marmoldel. Hayaan mo akong tapusin siya, sabi ng isa sa mga batang subordinate ni Yaster habang nakangiti bago siya sumugod kay Gerald. Gayunpaman, isang hakbang na lamang ang layo niya kay Gerald nang mabilis na iniunat ni Gerald ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, ang mga paa ng lalaki ay nanatili habang ang kanyang buong katawan ay hindi mapigilang manginig. Tinatagilid lang ni Gerald ang kanyang kamay at umalinggaw-nggaw ang malakas na crack mula sa leg ng subordinate. Hinagis ni Gerald ang walang buhay na katawan sa harap ng 7 miyembro ng pamilyang Moldel na gulat ngayon sa sobrang takot. Nabigla sila sa kadahilanan na ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Moldel ay napakalakas at napaka-skillful. Sa kabila nito, napakadaling tinapuan ni Gerald ang buhay ng lalaking iyon. Parang tupa lang kay Gerald ang subordinate na sumugod sa kanya. Isang tupang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili dahil nanginginig lamang ito kapag inaatake. Guka. Hindi ko akalain na magiging malakas ka pagkatapos ng 1 taon lang. Sabi ni Yaster habang nanatiling dilat ang kanyang mata. Mabilis na ikinaway niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay nag-utos siya, magsama-sama kayo at labanan siya. Nang marinig iyon, ang natitirang 6 na mula sa pamilyang Moldel ay sumunod at tumakbo patungo kay Gerald. Itinaas lang ni Gerald ang kanyang ulo at nakatitig ng masama sa kanilang 6. Bigla na lang lumamig ang hangin sa kwarto pagkatapos nito. Maging ang mga tauhan ay bigla na lamang bumagal nang makaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga spine. Handa nang makipaglaban si Gerald. Ang mga taong ito ay bahagi ng pamilyang dinala siya sa napakahirap na sitwasyon. Ang pamilyang nagtanggal sa kanyang sariling tahanan. Ang pamilyang pinahiya siya na parabang siya ay walang iba kundi isang aso na pinagkait ng mundo. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin ng kanilang pamilya na agawin ang kanilang mga ari-arian. Isang matinding pagnanasa sa dugo ang nanaig sa kanyang puso nang ginawa niya ang kanyang unang hakbang. Gamit ang kanyang mahusay na skill at ang kanyang pagkagutom sa paghihiganti, hindi na talaga makapagtimpi si Gerald. Dahil dito, natural na walang laban sa kanya ang 6 na lalaki na kasalukuyang nagtatangkang umatake kay Gerald. Isa-isa siyang nilapitan ng mga lalaki at agad na namatay ang mga ito nang hindi man lang nakakuha ng kahit isang pagkakataon na makalaban siya.
Tumalsik ang mga dugo nila sa buong kwarto at biglang kumibot ang mga talukap ni Yaster habang sinasabi niya na napakalakas. Mula sa unang pag-atake ni Gerald, nalaman agad ni Yaster na hindi na siya makakaligtas sa isang laban kay Gerald. Kailangan niyang tumakas ng napakabilis. Sa sandaling tumalikod siya, naramdaman niya ang masakit na pakiramdam sa likod ng kanyang lig. Makalipas ang isang segundo, napagtanto niya na sinaksak siya. Umaagos na ngayon ang dugo sa kanyang bibig at unti-unti siyang lumingon, "Ikaw." Iyon lang ang mga salitang lumabas sa bibig niya bago siya bumagsak sa lupa at namatay. Nang makita iyon, takot na takot si Xareni nang mapasigaw siya habang tinatakpan ang kanyang bibig bago siya sumugod sa isang sulok ng kwarto at nagtago. Para naman sa ibang miyembro ng pamilyang Labuel, wala kahit sino sa kanila ang nangahas na huminga habang nakatitig kay Gerald dahil natatakot siya ng sobra. Gayunpaman, alam ni Zay na siya ang may malaking bahagi sa desisyon na tawagan ang pamilyang Moldel. Dahil dito, agad siyang humakbang at nanghingi ng awa, "Hahaha. Kaya, Mark Crawford, ang pamilyang Moldel ang pumilit sa amin na gawin ito." Hinawakan ni Zayn ang braso ni Gerald para tingnan kung narinig nito ang kanyang paghingi ng tawad. Nang lumapit ang kanyang kamay kay Gerald, ibinunyag ni Gerald na hindi nawala sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay nang bigla niyang hinawakan sa leg si Zayn. Snap! Nagdugo ang bibig ni Zayn ay kumalat ito sa buong lugar. Bigla na lamang siya hinagis sa bintana at kumibot na lamang siya ng ilang beses, at pagkatapos ay nawala na siya ng malay. "Please, huwag mo kaming patayin, Mark Crawford," sigaw ni Xander nang mapaluhod siya sa sobrang takot. Nakita iyon ng iba, kaya ganoon din ang ginawa ng iba pang miyembro ng pamilyang Labuel. Huminga ng malalim si Gerald, pumikit siya ng saglit bago niya ulit ito binuksan. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Habang nagagalit pa rin si Gerald, si Zayn ay nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali dahil hinawakan niya ito habang umaalab ang galit nito. Ngayong mas kalmado na siya, humarap si Gerald kay Xander at naglakad palapit sa kanya bago niya sinabi, "Huwag kayong patayin. Pagkatapos niyong hindi tuparin ang pangako niyo na ibibigay sa akin ang Book of Beasts. At huwag mo akong simulan sa pakikipagsabuatan niyo sa pamilyang Moldel para saktan ako." Pagkatapos niyang magsalita, maingat niyang hinawakan ang tuktok ng ulo ni Xander. Punong-puno ng luha at uhog ang mukha ni Xander habang nakatitig siya sa demonyo na nakatayo sa harapan niya. Bibigyan na sana ni Gerald ng puwersa ang pagkakahawak niya nang biglang sumugod si Haben at sumigaw ng na may takot na kanyang mga mata mula sa likod ni Haben at biglang nagsalita si Haben, "Gerald. Alam kong mali ang ginawa ng tatay ko." Pero wala siya sa tamang pag-iisip nang pumayag siyang ipagpatuloy ang plano. "Ito, dinala ko ang Book of Beasts. Sa'yo na ito pero please palayain mo ang aking pamilya." Naglakad siya patungo kay Gerald na may hawak na libro habang umiiyak. "Huwag, Haven. Papatayin ka niya." Nagmakaawa si Xareni habang nakahawak sa braso ng kanyang kapatid. "Okay lang, ate. Sinabi na sa akin ni Gerald na magkaibigan kami kaya confident ako na hindi niya ako sasaktan." Dahil doon, kumalas siya sa pagkakahawak ni Xareni sa kanyang braso bago siya nagpatuloy sa paglalakad papunta kay Gerald. Nang nakatayo na siya sa harapan ng lalaki, iniabot niya ang Book of Beasts bago niya mangyak-mangyak na sinabi, "Gerald. Kung kailangan mo talagang patayin ang aking ama para lang mailabas ang lahat ng galit mo, ako na lang ang patayin mo. Kapag nagawa mo na ito, sana ay handa kang palayain ang tatay ko at ang lahat ng iba pa. Sana pag-isipan mo ang aking kahilingan bilang kaibigan kahit na hindi ka obligado na gawin ito, okay?" Nakaramdam ng kirot sa puso si Gerald nang marinig niya iyon at nang makita niya ang pagtulo ng luha ni Haben. Noong una, binalak na niyang patayin ang natitirang miyembro ng pamilyang Labuel. Kung tutuusin, wala na silang pinagkaiba sa pamilyang Moldel sa puntong ito. Gayunpaman, tinuturing siya ni Haben bilang isang tunay na kaibigan. Sobrang kinabahan ang dalaga nang malaman niyang nalason siya. Dahil dito, hindi kaya ni Gerald na durugin ang kanyang puso. "Kukunin ko ang Book of Beasts at ibabalik ko ang libro kapag natapos ko na itong basahin." Kinuha ni Gerald ang libro sa mga kamay ni Haben at agad siyang umalis. Sinundan siya ni Haben para ihatid siya sa labas. Si Xander naman ay nanatili sa kanyang nakaluhod na posisyon, masyado siya ang natatakot na pakiramdaman ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang binata at sumigaw, "Mar, Labuel. May masamang nangyayari. Maraming tao sa labas."
Hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pangungusap nang makita niya ang mga patay na taong iniwan ni Gerald sa kwarto. Nanahimik ng ilang sandali ang binata bago tuluyang bumalik sa realidad ang kanyang utak. Lumunok siya at nagpatuloy. Maraming mga lalaking naka-black suit ang nandito. Si Haven mismo ay nasa pintuan nang makita niya si Gerald na nakatingin sa maraming lalaking nakatayo sa courtyard ng kanyang pamilya. Sila ang mga subordinates ni Wilson. Umalis na tayo. Kaswal na sinabi ni Gerald sabay pasok sa isa sa mga sakyan at nagmaneho palayo sa lugar. Nang mawala na ang mga sasakyan, bigla na lamang umurong si Haven ng ilang hakbang. Inakala niya na si Gerald ay isang reserved na lalaki, maingat sa kanyang bawat aksyon, ngunit ngayon niya napagtanto na mali siyang nang masaksihan niya ang kasamaan ng lalaki. Kung minamaliit niya si Gerald tulad ng ginawa ng kanyang kapatid, malamang ay pinatay na ang buong pamilya niya ng demonyong ito. Ayan pala ang tunay mong pagkatao, Gerald. Ngayon alam ko na, naisip ni Haven sa kanyang sarili. Ilang sandali nang umalis si Gerald, dumating si Xavier kasama ang kanyang mga bodyguard. Nilapitan niya si Haven nang makita niya itong nakatayo sa pintuan. Nandito ka rin pala, Miss Haven. Siguro wala namang ginagawa ang tatay mo ngayon, tama ba? Balak ko sana siyang puntahan. Napahinto si Xavier sa sinasabi niya nang malaman niyang hindi man lang siya pinakikinggan ni Haven. Sa halip, paulit-ulit na ibinubulong ng dalaga ang tila parehong salita. Makalipas ang ilang segundo, tumalikod si Haven para umalis nang hindi lumilingon. Anong sinasabi mo? Kinakabahang tinanong ni Xavier nang mahanap niya ang kanyang boses habang pinagmamasdan ang dalaga na dahan-dahang lumalayo sa kanya. Mukhang bad mood si second young lady ngayon, miss. Sa tingin ko kailangang direkta nating puntahan si Mersander, sabi ng bodyguard na nakatayo sa tabi ni Xavier. Parang hindi pinansin ni Xavier ang komento ng kanyang bodyguard nang bigla siyang bumulong hindi. Sinabi ba talaga niya ang pangalan na iyon? Haven, sinasabi mo ba talaga ang pangalan ni Gerald? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.